Magandang gabi po mga kapatid. Ito po si Aling Marie, ang inyo pong Ate Marie, Nanay Marie, ang inyo pong palaging kakampi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po kung ngayon lang ako nakapag-vlog kasi po kahapon napagod po tayo, magdamag po akong nakatulog. At kanina naman po marami akong nilakad. Kaya nagpunta pa ako ng PSA para ikuha ng birth certificate ang aking anak, kasi kailangan sa school. So, sa pagiging single parents, kailangan kong gampanan ang lahat ng tungkulin bilang ama at ina ng tahanan. Okay mga kapatid, tayo po ay natatawa sa mga nangyayari kanina sa Senado. Ako may tawa ng tawa dahil yung pong mga nakarobe ay nahaluan ng mga senador na hindi nakarobe at nakita natin doon ang ginawa ni Robin Padilla sa pag-ayon, muntik na sila magkainitan ni Senator Villanueva yata, at ito naman kasing si Pampagulo, si Senator Calvo, may mga padismiss pang nalalaman, at inayunan pa ni Bongo. Pakinggan nyo po itong balita at kayo po ay magbigay din ng opinyon kagaya ko at talaga pong matutuwa kayo dito sa ginagawa nila. Katawa-tawa, sobrang kengkoy na ng mga taga-senado dahil dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Itong si Sara Duterte naglamierda na, naglayas-layas na, umiiwas na yata na humarap sa impeachment case. At ito namang kanyang mga taga-sunod, talaga namang todo pigil sa nalalapit na session na paghaharap, na paglilitis, marami tayong pwede itawag, session, litis, investigasyon, at kung ano-ano pa, tayo po yung kumbaga nai-immune na sa mga ginagawa nila, kundi ang atin na lamang gustong mangyari talaga, bigyan sila ng leksyon. Bigyan sila ng leksyon sa mga pagtatanga-tangahan nila dyan sa Senado, sa mga kalokohan nila, sa mga ginagawa nila. At iyan po ay impluensya ng mga Duterte, kaya tayo po ay talagang nagagalit mga kapatid, Ang pangit po tingnan ng mga senador ngayon na kahit anong isuot nila, mangmang pa rin tingnan. Aray ko, totoo naman po nakikita naman ito po, pakinggan nyo ito, At nang sa gayon po matauhan sila kung anong ginagawa nila, makita nila sa camera kung anong mga pinagagagawa nila. Ito nga po, at si Robin Padilla gusto nang manuntok, gusto nang manapak. Ito po, panoorin nyo po ito. Ako po natawa dito, Sus Mariosep, Saan na ba yun? Ito. Pakinggan nyo po ito. Ayan. Lamang ang oath-taking naman ng ibang mga senador ulitin natin senator judges, at bukas naman dapat ang convening ng Senate Impeachment Court, pero nakalimutan o napasura na yun dahil nga ngayon pagkatapos ng oath-taking dumiretso na sa convening ng Impeachment Court dahil nga doon sa motion ni Senador Ronald De La Rosa. Yun nga, kabayan, sa pagkahaba-haba ng diskusyon sa motion ni Senador De La Rosa, sa panunumpa pa rin ng Senator Judges ito natuloy. Sa plenary session ngayong hapon, inilatag ni De La Rosa sa kanyang privilege speech ang anyay mga butas sa reklamo, gaya ng kung sumunod nga ba ang Kamara sa saligang batas tungkol sa isang impeachment complaint. Kada taon lang ang dapat ihain ang matagal na pag-upo ng Kamara sa mga inihaing impeachment complaints at ang kwestiyon sa jurisdiksyon at otoridad ng 20th Congress na litisin ang impeachment complaint. Forthwith, we say, this was not built well. Gayon din sana sa impeachment case na ito, the cracks and holes have begun to show. Alam nating may mga tanong na hindi pa nasasagot, lalo na patungkol sa constitutional soundness ng nasabing impeachment complaint. Therefore, allow me to end by moving. I respect
respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. I agree with the speech of Senator Bato de la Rosa. Di may iwasan ang stains at germs everyday. Kaya dapat mag-Zonrox sa bawat babad. Up to 2 times ang linis ng stains at germs kaysa detergent lang. Ang ating linis sa Zonrox. Linis na di kaya ng detergent lang. Yan. Each of the good gentleman from Davao para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Yeah. I'd like to reiterate that I wasn't being rude, Yeah. but simply recognizing the fact Gulo, that no? the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is in Pagalingan, fact a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote. While the chair considers both legal Yan. and possible and probable, the chair prefers that we convene as an impeachment court first before we act on the motion of Senator Bato, and after we approve the rules, that will be the first item in the agenda. Kabayan ngayong hapon talaga nakatakda nga ang ustiging alinsunod sa napagkasunduan kagabi. Ayon kay Senate President Francis Escudero, may tuturing ng constituted o nakaporma ang impeachment court. Bunga na rin ang napagkasunduan kagabi matapos ang halos 5 oras ng diskusyon sa plenaryo at pati na rin sa pribado. Pero hindi pa rin maalis nga talaga ang posibilidad na mapasura ang articles of impeachment anumang oras kahit walang paglilitis. Walang makakapigil sa pagkukonvene ng Senate Impeachment Court na lilitis sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa may mga nakabimbing resolusyon para ibasura ito ng walang paglilitis. At kahit pinadala pa ang 7 articles of impeachment sa Senate Committee on Rules Lunes ng gabi. Ayon kay Senate President Francis Escudero, tuloy na sa Miyerkules ang seremonya ng pagbabasa ng House Prosecutor sa mga sakdal sa bise. Magkukonvene palagi ang impeachment court. Yun ang batuhan namin kahapon, yun ang pinagkasundoan namin at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. Ani Escudero, kahit sa Miyerkules pa ang trabaho ng Korte, constituted o nakaporma na ang Senate Impeachment Court matapos niyang manumpa bilang presiding officer Lunes ng gabi at ang panunumpa ng mga senador bilang mga huwes ngayong Martes ng hapon. Kung ang tanong mo ay mayroon bang aakyat sa Korte Suprema, kukwestiyonin to bilang isang teknikalidad na maaaring hindi pa matuloy ang impeachment, ang sagot ko, tingin ko wala. Lahat ito alinsunod sa napagkasunduan ng Senado na hindi na nagbotohan matapos ang halos 5 oras na balitaktakan sa plenaryo at pribadong mga usapan ng mga senador tungkol sa motion ng minorya na i-convene na ang impeachment court. Bago nanumpa kagabi, giniit ni Senador Ronald de la Rosa na sa June 11 pa rin ang pagkukonvene. Maging resonable naman po tayo at tumupad naman po sa mga kasunduan. The majority is kind enough para pagbigyan yung pakiusap ng minority. What's the difference kung yung aming pakiusap ay pagbigyan rin naman? Because Senator Bato doesn't want to be he doesn't want to be put in a position that he voted that tomorrow magko-convene right after mag-oath. Pero kahit gumulong na ang paglilitis, aminado si Escudero na walang makakapigil sa mga huwes na ipatigil o ipapasura ang impeachment 19th Congressman o 20th Congress. Anybody can rise up and say, let's terminate this and let's convict her. Okay. Anybody can stand. Paano ko naman naawatin yun, di ba? Kayo kasi one side lang palagi iniisip niyo. Anyone can rise up and say, wag na tayo mag-trial, mag-convict na tayo. Ito kailangan namin pagdebatihan at pagbotohan yun. Anybody can say, i-acquit natin siya. Pero siyempre mali yun. So andun palagi. Yan. Ang ibig po sabihin ni Bato, palagi raw binabanggit ang mamamayang Pilipino. Paano naman daw nahati ang mamamayang Pilipino? Ang kalahati ay gustong makonvict si Sara Duterte. Sila naman daw ay ayaw. Wala daw bang halaga?
Wala daw bang value ang kanilang isinisigaw. Ang masasabi ko naman po dito kay Bato de la Rosa, Bato, bawal sa Pilipinas ang konsentidor sa mali, no? Walang halaga ang inyong isinisigaw sapagkat ang isinisigaw nyo ay pagtutol sa pagpaparusa sa isang Pilipinong nagkasala sa kanyang bayan at sa kanyang mamamayan, no? Sa kanyang bansa at sa kanyang mamamayan. Bilang leader ng gobyerno, may karapatan ang nakararami ang taong bayan na isigaw at hatulan ang isang nagkasala kumpara sa isinisigaw nyo na hindi dapat maparusahan si Sara Duterte. Hindi dapat matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Wala sa kalingkingan mo ang inyong posisyon laban sa taong bayan na naghahanap ng katarungan sa mga pinagpaguran na nilustay ng inyong si Sara Duterte. Alam mo ba to, ang masasabi ko sa iyo, tumupad kayo sa inyong trabaho bilang mga senador. Hindi namin kailangan ng mga senador na konsentidor sa katiwalian. Lalo na nga ba kung ang senador na kukonsente sa katiwalian ay isang sangkot sa patayan. Yan ang masasabi ko sa iyo, Mr. De La Rosa. Hintayin mo na lang bukas kung ano ang isisigaw ng bayan sa inyo ng mga konsentidor sa mga mali at mga konsentidor sa mga pagpatay at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, bilang senador, kayo ni Bongo na laging nagbibigay ng aberya sa impeachment ni Sara Duterte. Kung si Escudero nakinig na sa taong bayan, ura-uradang nanumpa, ikaw pa kaya intayin mo bukas kung makukontra mo pa ang taong bayan sa ginugusto nilang pagbibigay impeachment kay Sara Duterte. Ikaw, Bato de la Rosa, ang isipin mo, huwag si Sara Duterte. Ang isipin mo, yung kaso mo sa ICC. Yan ang masasabi ko sa iyo. Ha? Ronald Bato de la Rosa. Hindi porket ibinalik ka sa Senado, ay magpapabida ka na at kukontrahin mo na ang ginugusto ng bayan. Mali ka dyan. Wala ka talagang karapatan. Sapagkat ang pinaiiral mo ay pagkonsente sa kasamaan. Salamat mga kapatid, yan lang muna po. Salamat po.